Makita ko si FP yung hari. So naglakas loob ako, handa na akong lumapit sa kanya. Nagbigay pugay ako, manager, ako po hindi marunong magmasahe. Pero kung pisil-pisil lang po, kaya ko yan. Masakit nga yung kang ko eh. Kasi napatakbo ko ng isang araw. Nung sinabi niya masakit yung paa niya, umupo ako sa lupa. Nakupo siya sa silya eh. Hinubad ko yung sapatos niya. Minasahe ko ngayon yung paa niya. After 2 hours, naninigas na yung kamay ko. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Matapos yun, lumapit sa akin si Robin. Pwede bang ikaw mag-fight sa akin? Sabi ko, ang dami kong hawak eh. Sabi ko, Metoy, the boy, pinsang buo ko. Ganun ba? Kasi dumating yung time, mas mataas na ang sweldo ko sa mga direktor. Gusto ko lang magampanan ni Coco yung pagiging LPJ ng tama, na hindi siya mapipintasan pagdating sa dami ng inahawakan ko. Inahawakan ko si Rudy Fernandez. Inahawakan ko si Robin Padilla, Ronnie Riquez, Roy Binson. Ang dami na eh, Jinggoy, pati si Jinggoy. Lahat diba? Na, no? Oo, ang dami kong hinawakan. Dali, ang tingin nila sa akin, na kapag si Bal ang humawak sa mga fight scene o action na gagawin mo, perfect. Kasi, nilagay ko sa sarili ko, kailangan pag-aralan ko. Yes. Opo. At dito sa pag-aaral ko, dito ko makukuha yung pagtaas naman ng sweldo ko. Di ba? Tama. Kasi, hindi makakahindi ang producer eh. Hanggang sa, napunta ako kay Robin. Ang istorya naman ni Robin, ito. May kay Rudy Fernandez ako. May ginawa kami yung Eagle Squad. Ang daming bida. Grabe yung casting nun. Daming bida. Ako mag-isa, ang fight director doon. Ako mag-isa. So meron akong assistant. Yung mga double nila, ginagawa akong assistant. So nung matapos yon, lumapit sa akin si Robin. Tay, pwede bang may gagawin kasi ako sa Viva? Pinakontak ako ng Viva. Pwede bang ikaw mag-fight sa akin? Kasi gusto kong sumikat eh. Sabi ko, Binoy, ang dami kong hawak eh. Sabi ko ganun eh. Meron ako Rudy Fernandez. Meron akong Ronnie Riquez. Halos lahat eh. Yes. Halos lahat eh. Yes. Gusto nila ako eh. Opo. Sabi niya tayo, for your information, si The Boy, pinsang buo ko. Ganun ba? O, pwede natin pakiusapan si The Boy na ibigay muna ako sa'yo sandali. Opo. Di ba? Teka kako, bukas, birthday ni Rudy Fernandez. Sumama ka sa akin at kausapin mo si The Boy. Di ba? So, sinama ko si Robin Padilla. Nasa isang sulok lang siya. Siyempre, hindi pa siya Robin Padilla nung time nun eh. Sabi ko, The Boy, andito yung pinsan mo eh. Si Robin, asan? Birthday ni The Boy. Insan, ano ka? Ba't nandiyan ka? In-entertain siya ni The Boy, pinakain, blah, blah, blah. Ano, ba't napasyal ka sa tagal natin din nagkita. Kasi may hilingi sana ako sa'yo eh. Gusto kong kunin si Tatay Bal. Sabi ni Rudy Fernandez, bakit Tatay Bal? Kasi siya na yung pangalawang tatay ko eh. Kaya Tatay Bal. Di ako Tatay Bal na rin. Nabay naman, magkaedad tayo. Well, anyway, so ayan, to make the story short, lahat ng pinikulang ginawa ni Robin Padilla, ako yung fight. So nag-umpisa ako sa contract na 150 per picture. 80s ito Hanggang sa dumating yung time, mas mataas na ang sweldo ko sa mga direktor. Wow. Nagre-react ngayon ng direktor. Opo. Kasi mas pinakikinggan kami ng mga action star. Yes, kesa sa director. Siyempre sa pagdating sa pagpapatakbo, sa pagdidirect ng istorya ng pelikula, istorya ng ganito. Pero pagdating sa action, ako na yun eh. Opo. Ako na yun eh. So hindi na ngayon makaporma yung mga direktor hanggang sa dumating na baguhin na po natin. Hindi na fight instructor, fight director na po. Kasi nagdidirect na rin naman po ako. Yes. So nabago na. Tumaas na yung standard ng mga instructor, naging fight director na. Pumasok na sila Baldemaro, sila Eddie Nicard. Marami ng mga nagpa-fight na, kasi nga sa dami ng mga action star na gusto sumikat, kailangan nilang may mag-iisip para sa mga stunt na gagawin nila, di ba? Yes. So maraming sumikat na mga action star na kasama rin naman namin sa samahan namin. Alam mo, isang malaking tinatanong ko ng utang na loob. Kasi nung time ng SOS Daredevil, Opo. para ka maging action star, masabi mo action star ka, kinakailangan mag-ensayo ka sa SOS.
Kasi ang SOS, iniisayo namin lahat ang gustong maging action star. Yes, Katulad ni Fernando po, dumaan si doon. Erap, Roberto Gonzales. Lahat yan dumaan sa SOS. Opo. Kasi pinagtutulong-tulungan namin yan. Ang katuwiran ng samahan namin, pag sumikat itong mga action star ito, ang kukunin nito yung samahan namin. Yeah. So hindi kami mawawala ng trabaho habang maraming sumisikat. So isang araw sa mga napasikat ng grupo namin, si Robin Padilla. Isang bagay na pinasasalamatan ko kay Robin na kasi si Robin Padilla, si Rudy Fernandez, yan talagang sanggandikit ko, sila Ronnie Riquet, di ba? Opo. Na hindi ako nagtataas ng presyo ko. Sila. Sila. Okay. Magkano ka nung nakaraan tayo? 150. Ni Tatay Bal, 200 na yan, ha? Paano makakareklamo ngayon ng producer? Okay, no? Hanggang sa tumaas. Ganun. Kasi, iba naman yung trabaho ko talaga eh. Opo. Talagang, nag-aaral ako sa gabi, nanonood ako ng mga sandamakmak ng pelikula para rin sa mga gimmick na gagawin, Yes. sa mga stunt na gagawin, paano dadayain yung stunt na magmumukhang sila, yung mga sila, kumukuha rin ako ng double, Opo, di ba? opo. Yun yung tumaas. Kumbaga talagang pinag-aralan nyo rin. Kailangan upuan mo eh. So yung mga ibang stuntman, gumaya na rin sa akin, nag-aaral na rin sila, kaya ngayon, halos lahat ng mga kwan, pag dumating ako sa shooting, lahat nagmamano sa akin eh. Mga stuntman, mga artista, Tatay Bal lahat ang tawag sa akin eh. Pati mas matanda pa sa akin, Tatay Bal pa rin. Sino ba mas matanda sa atin? Ba't Tatay Bal? Ay, yun ang nakagulyan namin eh. Huwag ka na magreklamo, tatay nang tawag sa'yo eh. O di tinatanggap ko na rin, diba? Yun. Hanggang sa dumating yung time na marami na akong natulungan ng mga action star. Hindi ko na iisa-in eh. Isa-isa yun, naabutin tayo bukas eh. Isa sa mga nahawakan kong artista si Coco Martin. Ang probinsyano. Okay. So sabi ko ngayon sa ABS-CBN, hahawakan ko si Coco Martin, ititrain ko. Kasi ang gagampanan niya APJ eh. Opo, syempre. Diba? Ititrain ko ito ng 2 to 3 months. Ginaganon ngayon sila. Parang matagal Fernando po, ang dala-dala ni Coco Martin, hari ng pinikulang Pilipino. Siya, bakit kayo natatakot? Kasi ikaw, hindi ako magpapabayad, isin konduleng. Ang gusto ko lang magampanan ni Coco yung pagiging APJ ng tama, na hindi siya mapipintasan pagdating sa kwan. Hindi naman ganun, maraming nga eh. Sinabi niyo po yan, sir, na hindi kayo magpapabayad na ano? Sinabi ko, at hindi ako tumanggap talaga. Talaga? Hindi ko tumanggap. Kasama ko si Boy Rocky nun. Huwag tayo magpabayad dito. So, iba yung naging respeto sa akin ng ABS-CBN. Iba yung naging respeto sa akin ni Coco. Siyempre, teleserye ito eh. Di ba? Yung ginawa namin eh. Opo. May mga danger na nag-shooting kami doon sa Quezon Ave. Ang eksena, ako pa yung artista na hinahabol sa truck. Naalala ko diba? po. So, tatalon ngayon si Coco Martin doon sa footbridge na babagsak siya doon sa ibabaw ng truck na moving. At siyempre, tabol, baka mapilayan pa yan eh. Tapos may narinig ako sa mga fans, yung mga nanonood, ay double, hindi pala siya. Ganun ngayon ako, sandali. Makakasira ito sa karir ngayon eh. Ni Coco eh. Machichismis ito na hindi pala siya ang talagang tumitira ng stand. Yes, machichis kasi may nanonood eh. Kinausap ko kayo si Coco. Double, umalis ka muna dyan. Ko, kaya mo yan. Tinuro ko na sa'yo kung anong dapat mong gawin dyan. Kaya mo na yan. Pinandilatan ko ngayon. Ako kakayanin po tayo. Makit ka yun. Tinalon. Pagtalo niya, gugulong pa siya, tapos puputok siya. Perfect. Palakpakan ngayon yung isang damakmak na nanonood. Nagka-traffic sa Quezon Ave. Palakpakan ngayon yung mga tao. Ako proud ako. Shit. Okay ka. Sabi ko gano'n, okay ka. So yun yung pagsasama namin ni Coco hanggang sa ngayon, magkasama kami, di ba? Yung mga stunt niya, talagang pag sinabi ko, kaya mo yan. Opo. Naniniwala siya na kaya niya. Okay. Kasi pag wala kang paniniwala na hindi mo kakayanin, hindi mo magagawa eh. Kasi may daga tayo lahat eh. May nervous tayo lahat eh. Mahirap yun eh. Pag sinabi mo kaya, sabi nila tayo ba, tinitira niya. Lahat naman ng stunt. Yung mga meron pa nga akong ginawa doon yung huli eh. Sasabit si Coco rin sa kwan. Umiikot na ganun yung
Talagang ang taas. Kaya sabit ka dyan, tinignan ni Coco yung double na. Hindi ako pwede mag-double dito. Ikaw to. Huwag natin dayain ng tao na. Ay, sinabi mo to eh. Harness. Kinabitan na harness. Ang taas. Kasi ang kailangan lang kasi, bilang fight director ka, may tiwala sa'yo yung bida. Na alam mong pag sinabi ko, yung technique, pag sinabi kong kaya niya. Yes. So halos lahat naman sila naniniwala. Hanggang sa dumating itong time na naghalap ang Film Development Council ng isang fight director na ipadadala sa ibang bansa na magtuturo ng tinatawag na stunt, cinematic fights, technique sa mga anglo. Doon lumabas na ako. Ako yung natawag sa akin, kasama ko si Boy, meron pa kaming si Alman Sanares, basta si Gringo, yung mga magagaling na stuntman, kasama ko lahat yon. Nagpunta kami ron, nagturo kami. Ang akala namin, yung mga stuntman ang tuturuan, kasi stunt yung ituturo eh. Mga sikat na artista pala ron tuturuan. So siyempre doble ingat ngayon. Dito mahuhulog, bagsak. Nagpakuha na rin ako ng collapsible box eh. Bak na aksidente ito, tapos ang karera namin dito, di ba? Talagang abot-abot ang panalangin ko, ang technique talagang pinagtulong-tulungan namin lahat. Awa ng Diyos, natuto sila. At hindi rin nagtapos, pinabalik pa ulit kami sa Myanmar. Experiences po ba kayo doon na sa mga stunts na injury or... Meron. Pwede niyo po bang kwento sa amin? Ito, dalawa itong injury. Unang-una is light injury lang muna. Opo. Si Lupita Concio, ang director. Double ako ni Tirso. Okay. Sa kabayo. Opo. Kabayo ito Ang nakuha nilang kabayo, yung pangarera, yung mga laos na sa karera, na pag tumakbo ayaw nang tumigil. So, kaya ko ito. Action! Sabi ni Lupita. Tak, yabang mo. Sabi, double. Pak! Ayaw na tumigil. Ayaw na, dinala ako rin sa may sangang ko. Pak! Laglag ako, puta. Pagbagsak kong gano'n, pak! Ang akala ko, nandito si Lupita, yung director. Ay, nandito pala. Direct natin. Yun yung mga experience na may mga aksidente. Opo. Tapos, meron namang isang aksidente na ikukwento ko muna paano ako natuto. Sige po. Yung car stand. Noong araw, nagkaroon ng pahinig sa Pasig. Nakita ko, mga stuntman ng French Hell Driver, mag-exhibition dyan, may bayad. So, ang ginawa ko ngayon, malapit lang ako, Pasig lang din. Pinanood ko. Kung gagaling nila, pinag-iikot yung mga sasakyan, pinalilipad yung kwan, pinag-i-spin. Sabi ko, paano ako? Parang gusto ko rin matuto nila. Para sa kauna-unahang Pinoy, ako lang pwedeng gumawa, di ba? Opo. So, paano ko magiging kaibigan to? Sabi ko. Lumapit ngayon ako nung matapos ang show, hindi pa ako umuwi. Sabi ko, guys, mukhang napagod kayo. Ano? Sabi, Pinoy ako stuntman ako sa ilan ba kayo? 6. Ano kayo, good time ko. Pinahanga nyo ako Sabi ko gano'n, in-steer ko na ako, pinahanga nyo ako Good time ko, nilala ko sa Makati sa beer house. So, pinainom ko sila ron, binigyan ko ng tagi-tigi isang kulukadidang, at tuwan-tuwa ngayon. Kinabukasan, sabi niya, baka gusto mong manood ulit bukas. Dito ko na sa likod dumaan ka, kami na ang bahala. So, hindi na ako nagbayad sa likod. Yung paano, two-wheel drive, paano paliparin. Sabi niya, yung pagpapalipad, hindi natin magagawa yan. Pero sasabihin namin sa'yo, ang technique. First, ikaw mag-ayos ng roll bar mo. Buhay mo yan Kailangan hindi ispat-ispat yung paligid. Yung paligid. Bantayan mo kasi buhay mo nakataya dyan Sabi ko, paano? Pag tumapa ka ng silinyador, tinapakan mo yan, huwag kang bibitaw. Pag bitaw ka, yan na aksidente. Tutusok yan. Mababagok yung kotse. Pag nag-alangan. Pag nag-alangan ka. Kailangan pag tinapakan mo yan, i-gain mo. Patay na ito. Boom! Pag angat sa rampa, gagano ka. Pag bagsak, pag gumulong,
Siyempre may helmet ka, may safety belt ako. Pero talaga mabubugbog ka. Opo, siyempre. Kasi bukod doon sa gulong-gulong ng Yes, sasakyan, di ba? Mm. Ito ngayon, Robin Padilla yung artista. Sabi Anong ko, pelikula to tayo? Anong pelikula po? Maalala nyo? sila ni Dina Morales. Sabi ko, Binoy, pagulong tayo dito ng kotse. Kailangan lang American car para malaki-laki. Hindi pwede rin mga Toyota, di ba? Ano gagawin mo tayo? Pagugulungin natin, kaya mo yan tayo. Napag-aralan na, sabi kong gano'n. Pag-aralan ko na yan. Ang gagawin ko dyan. Delikado yan tayo, ha? Siyempre, mas mataas ng konti ang kanya. Magpapagawa ko ng bahay, eh. Taas ng konti ang bahay dyan, di ba? Sabi ngayon ng direktor, sigurado ko dyan. Sigurado ako, direktor. Kung ma-hospital man ako, mga 1 buwan lang yan, lalabas din ako, eh. Binibiro ko pa, eh, di ba? Tinira ko ngayon. Doon sa Koga, pababa pa yung pag sumadsad na napakalayo. Paglabas yung ngayon, palakpakan yung mga tao, siyempre. Oo. Walang nangyari sa akin. Opo. So, kumita na ako ron. Doon nagumpisang magpagawa ko ng bahay, nag-ipon ako, ganyan. Ang pinakahuling stand ko, yung lilipad yung kotse, kay Rudy Fernandez ito, sasabog sa ere. Okay. Pagsabog sa ere, babagsak. Tapos merong mga burger machine dyan, sasalud-sudin niya yun. So, kailangan umabot ako ron. So, kailangan ng buwelo mo napakalayo. Ang hirap nun na. Kailangan malayo. Taas pa lang sasabog na. At ako rin ang pipindot ng blasting. Kasi hindi makakablihan, eh. Okay, tama. So, yung baterya ng sasakyan, nakakonect na rin yung Blasting na hawak ko na yung yung nandun sa cambio yun, eh. Nakaganon, nakandun sa ibabaw ng cambio, pipindutin ko lang yun, eh. So, ang timing nito, pag gumanon ako, ibig sabihin nasa area na ako. Kasi tatapon ka, gaganon ka. Pag tapon ako, pindot ako, bong, bong, sumabog nga sa area. Yung bagsak, hintayin mo na. Bugog, 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 bugog. Sasulod-sud pa. Prrrr. Sabi ko, ito nang huling start na gagawin ko. Kasi, hindi mo masasabi ang buhay ng tao, eh. May talent naman ako. Fight director na ako. Nakagawa naman ako. Nag-artist na rin ako. At the same time, di ba? Kikitain ko niyan. Ayoko na ng boss buhay. Na-realize nyo kung paano kadelikado, no? Ramdam na ramdam ko talaga. Kasi maaalog-alog ka, eh. Kasi yung bomba nasa loob ng sasakyan, eh. Opo. Nasa likod, eh. Ang ginawa ko, pinasild ko yung likod. Okay. Pagsabog ng bomba, sa likod lang sasabogin. May apo yun, ha? Pong! Ramdam na ramdam. Puta, katabi ko lang yung blasting. Sabi ko, ang susunod dito, delikado na. Mas, siyempre, maghihiling na yung mga... Yes. Na mas matindi pa rito, di ba? Ayoko na. Magtuturo na lang ako. So, may mga tinuruan akong stuntman, na technique na ito ang gagawin. Hanggang sa dumating yung time na mayroong producer na nagtiwala sa akin mag-direct ng pelikula. Okay. At ang bida ko, si Kwampa, si Eddie Garcia at si Eddie Gutierrez, ang kontrabida. Tapos, talagang pinag-aralan ko, script, binasa ko, paano gagawin kong technique. Kasi hindi na ito yung puro stunt, eh. May istorya ng tatakbuhin, eh. Opo. So, inupuan ko na ito. Inupuan ko na talaga ibang. Directing ng ang trip ko. Mag-direct na. Hanggang sa, nabigyan ako ng pagkakataon ng regal na mag-direct kay Eddie Garcia at Monsur Film Festival. Yes. Pinagkatiwalaan ako ni Mother Lily Opo. na mag-direct. Opo. It's so happy na binuenas naman si Bal Iglesias. Naging top grosser yung Padre Calibre. Wow. Yeah. Hanggang sa ngayon, may gusto pa rin magpa-direct. Sabi ko, sandali lang, mayroon pa akong Batang Quiapo, eh. Huwag muna, sabi ko, nakakaya naman kay Coco. Baka naman pwede nyo mga kaming kwentuhan tungkol sa kumusta naman si FPJ, si The Boy, sa likod ng camera. Umpisa natin kay FPJ, isa-isay natin kung gusto mo. Sige po, kung okay lang po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.